nagkaroon ng pagpapalit ho sa Senado at posibleng maantala ho itong pag-convene ng impeachment court, Senado? Tulad ng pagtitiwala na ibinigay namin bilang mga complainants sa Kongreso, ito rin po yung pagtitiwala na ibinibigay natin sa Senado na susundin nila yung mga mandato ng konstitusyon. Ito po kasi ay pagpapakita na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Ito po kasi ay democratic remedy na kailangan po nating gawin. At sana ay gampanan nila ng buong husay, buong konsensya at katapatan itong bagay na inihingi sa kanila ng konstitusyon na kanila itong ikukonvene forthwith. So, bale, magkaiba man yung pananaw ng salitang forthwith doon sa original na meaning, sa bagong meaning nito ngayon, ang mahalaga ay yung expression ng bagong liderato na kanilang agad ikukumbin ang atin pong impeachment court. So for now, kayo ho ba, alam ko naglabas ng statement ang CBCP, Father, no? Yun na nga, ang kanila din panawagan, sana mag-abide, no, sa konstitusyon ang bagong mga miyembro nitong majority, no, na bumubuo dito sa Senate, hopefully mag-convene ng impeachment court. Pero kayo ho ay yun din ang babantayan kasi this will be live stream. Ang nangyari kasi sa House, clarificatory questions. So tingin nyo ho ba yung kaso na pinakinggan ho sa House Justice Committee, kung dumating na sa probing question sa impeachment court, talagang lulutang ang mga mga let's say pang-aabuso sa hanay ho ng opisina ho ni VP Sara? Sa aming karanasan ukol sa pagpigil at pamamaraan upang mapahinto itong proseso, at nakininiwala kami na meron kaming ebidensya kasi ganoon na lang yung takot ng mga kaalyado ng kabilang panig. Kaya tumaasa kami na mas magiging, kasi ang sinasabi niya noon pang una, even last year, ay hindi daw siya binigyan ng pagkakataon para mamarinig siya. At ngayon ay binibigay natin ang tamang plataforma sa pangalawang Pangulo sa framework nitong Constitution na siya ay sumagot at habang inilalatag ang ebidensya. At kung wala namang ebidensya, then kami ay mananahimik. Pero kasi kami naniniwala na simula't-simula pa even last year ay meron po kaming sapat na ebidensya. Kaya nga po tinatigan mula po doon sa form, sa substance, sa probable cause. Kaya po kami ay naniniwala na ito rin ang titignan ng ating mga senator judges at hindi titingin sa kulay, kundi titingin po doon sa numero at ebidensya. Yun po yun sana ang atin pong pakiusap sa bawat isa. Ano ho ba ang palagay ninyo at pinangalanan na ho yung mga members ng prosecution na haharap, no, yung mga taga-kongreso? Ito, siyempre may listahan tayo para dun sa mga ngayon lang, no, nakasunod sa ating programa, si Jervy Luistro, Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Zamora, si Lawrence Defensor, si Congressman Chel Jokno, Laila de Lima, Kaka Bagao, Jonathan Kit Flores, Lordan Swan, at siyempre si Congressman Joel Chua. Ano ho ang palagay ninyo? Kasi ang nakikita ko sa mga social media, powerhouse daw ito Ay wala pa rito yung mga private prosecutors. Kayo ho ba, ano ho ang pakiramdam nyo bilang isa sa mga nagsusulong nitong impeachment complaint? Una-una, tayo po ay naniniwala. Meron lang tayo isa dyan na parang sa akin, tingin ko lang, yung non-abstain pero kinuha nilang prosecutor. Si Jonathan. Medyo ako Jonathan. Medyo lang tayo doon. Pero at least nagtitiwala pa rin po tayo doon sa wisdom ng Kongreso bakit siya pinili. At again, ipinagkakatiwala natin ito sa kanila na gagampan nila kanilang mandato bilang mga appointed public prosecutor. At sa tulong na rin ng mga private prosecutor na kinukuha at kinakausap, ay sana ay mas maging bukas ang kabilang panig na pakinggan ito at maunawaan na ito ay isang prosesong kailangan pagdaanan natin lahat bilang isang bansa na buhay ang demokrasya. Okay. Bali kasi nangyari, 'di ba, Father Joel, 'di ba, kinonsolidate na ho, no, yung third at saka fourth impeachment complaint. Kayo doon sa third impeachment complaint, ano ho ba, para lang doon sa mga viewers natin, ano ho yung nilalaman noon? Ito ho ba yung mga sa AMLA? Yun sa amin po ay yun sa Betrayal of Public Trust, doon po sa DepEd, doon sa confidential sa pangalawang sa Pangulo, sa former Speaker, sa First Lady,
At kasama po dito yung kasama kasi doon sa supplemental namin yung tinatawag nilang mga ebidensya namin ukol po sa unexplained wealth. At doon na po natin may papasok yung sa AMLA. Oo, okay. So yun nga, isa sa mga sinasabi nila, malalakas na mga ebidensya dahil ito bangko na naman at saka yun na nga, kasama rin yata dito yung mga confidential funds at saka yung notice of disallowance. Tama ba, Father? Opo, yun din po yung kasama doon sa atin pong mga evidences, even last year po. Oo. So ano ho ba ang mga paghahanda ginagawa? Alam ko very active ang mga members ng o mga alagad ng simbahan para sa pagtutok ko dito sa kaso. Meron ho ba kayong mga number of activities para at least somehow to pressure the Senate to convene immediately? Mamaya, yung ating ilang mga kasama ay pupunta doon sa may sa Pasay, doon sa may Film Center at magtitipon-tipon doon para sa isang vigil upang mahayag na ang Senado ay hindi kanlungan, hindi hotel at kanlungan. At sinasabi kasi ng bagong pamunuan na wala pa daw nahuhuli na during the Senate naka-session ay meron na po, may president na po yan. At ang maganda po dito at nakita po natin na si Senator Trillanes, hindi po siya tumakbo, lumabas po siya ng Senado at hindi po siya hindi siya tumakbo, ganoon din ang si Senator De Lima nung siya hinuli, harap niya ito at hindi tulad nung isa na bigla na lang niyang tinulak. Yun nga po din mismo sa NBI na tinulak niya yung dalawang agent at saka siya nagtatatakbo. At ngayon ibibintang niya yung kanyang sugat. Siya daw ay ni-wrestling at tinakilled. At hindi naman yun, wala naman daw yun sa katotohanan. At base po sa natin. Sana ay makita ito ng tao at hindi sana ito paniwalaan yung naratibo na mali at hindi dapat na nilalabas na mga impormasyon. Pero ang depensa ko kasi nila magkaiba naman dahil ang nag-serve ng warrant kila Laila De Lima at kay former Senator Trillanes local court. Ito naman ay international warrant. So somehow narinig nyo yung panawagan at saka yung apila ni Senator Bato na sana wag siya isuko na parang nag-apila siya kay Pangulong Marcos. Unang-una nung isang araw, tapang-tapang niya, sabi niya, this is the worst government. At ngayon nakikiusap siya. So pangalawa, ang gusto ko lang sana tignan ay yung sinabi din ng Supreme Court na nung dineklara nila na valid yung pagkuha sa pangalawang Pangulo at hindi ito kidnapping. Ito ay pagsunod sa international law. Kasi nga yung kinikilala ng bansa ay yung even the international law ay ginagamit dito sa bansa. Tulad nga po nitong sa ICC. Kaya naniniwala kami na yung kanilang pagtakbo na kanilang final remedy ay sagutin na sana agad ng Supreme Court at sana ay mabigyan ng pagkakataon na panagutan din. Ang tapang-tapang nga po ni Senator De La Rosa nung una, sabi niya, bring it on. At ito na nga, nung bringing it on, siya ang nakiusap kay Trillanes para pumunta sa samahan. Pusasan siya. Sinamahan siya, galit na galit naman siya bakit siya nandoon sa loob ng premises ng Senado. Hindi ko na rin maintindihan. So kung babalikan po natin, kami po ay naniniwala na ang mga senador ay makikinig at kanila rin po kanilang titignan yung mga ebidensyang ilalatag ng prosecution team. So for now, can we say na kayo, Father Joel, bilang miyembro din kayo ng Clergy for Good Governance at saka syempre yung CBCP, will you be actively mag-appeal kayo dun sa liderato ng Senado? Kasi meron silang ginagawa, may pinapatupad na protective custody for Senator Bato. Kayo ho ay gusto nyo ay ang panawagan nyo ay suko na lang si Senator Bato para at least iharap sa kaso? Kasi nga bilang isang bansa na may kinikilalang mga for example ang Interpol na kung may meron pong mga fugitive sa atin na hinahanap at humingi tayo ng tulong sa kanila, ibinigay naman nila sa atin katulad nga po ni Tevez. So ngayon ito naman po ay galing din po sa Interpol. So hopefully magamit ito at magbigyan ng pagkakataon na ibigay at hindi ito pagsuko ng soberenya kundi pakikibahagi, pakikilahok doon sa tinatawag nating agreement natin internationally. Kasi pag hindi natin ito sinunod, ay magiging brad president ito, baka tayo hindi na rin suportahan ng iba pang mga bansa na merong kaugnayan sa mga
paghahanap sa mga fugitives sa ating dito sa ating bansa, doon sa labas. Okay, basta lahat ho tayo nakaantabay, no? Dahil ang balita namin, baka mamayang hapon magkakaroon daw ng en banc session ng Korte Suprema dahil very urgent ito itong apela. Kasi hindi naman pwedeng magtagal din na nasa protective custody ang isang sitting senator habang merong kailangan iserve na warrant of arrest, lalo na ito from the International Court. Maraming salamat. Yes, may last word kayo, Father Joel? Yan lang, umaasa lang po tayo sa Korte Suprema na sana po ay maging consistent at sa kanila pong pagtingin at pagbalanse. At sa pagbalanseng ito at nakita naman po natin ang pagtitiwala natin na sa Korte Suprema, ang kanilang pagpanig ay sa katotohanan, ano yung dapat nagampanan ng atin pong pinakamataas na hukuman dito sa ating bansa. Alright, thank you. Maraming salamat, Father Joel, sa inyong ibinahagi dito sa programang dito sa Kabayan.